Ikapitong pulong. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ang muhatag og mga pamalandong nining ikapitong pulong nga gilitok ni Jesus samtang siya nagbitay diha sa krus. A graduate of Development Communication at Visayas State University in Baybay, Leyte. He is a practicing lawyer, a columnist known for his straight-to-the-point commentary on local and national issues. Active media since 1998. He is also a well-known radio commentator. Siya ang station manager sa DYHP RMN Cebu. Siya si Attorney Rufel Fernandez Banyok. Pero sa dili pa nato paminahon si Attorney Rufel, ato sang pasalamatan ang ato maigsuunan, di nahimo kining successful ni ato ang 7 Palabras tuig 2026. Atong mga pasalamat sa Doros Group of Companies, ang Doros Land Properties, Liluan Golf, One Tactuna Hotel, Ken Centennial Hotel, DILC, Sunvic, Lataban Estates, Bayang Ridge, and Woodland Residential Complex. Kinigi pa nag-iya ni Ma'am Fe Mantuhak Barino ug ni Sir Lito Barino. Ania ang ikapitong pulong. Usbon ko, amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Pamalandong atong paminawon si Attorney Rufel Fernandez Banyok. Ikapitong pulong. Pater in manos tuas commendum spiritum meum. San Lucas 23:46. Mituaw si Jesus sa taas nga tingog ug namulong. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Ug human namulong, nabugto ang ginhawa. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, sa makausapa, akong angkunon sa tumang pagpaubos, nga ako usa kadako makasasala o dili takos, nga mobatbat ining ikapito kapulong karon. Ako angkunon nga wa gyud koy angay ni ining maong gimbuhaton. Apan isip binunyagan o nakaambit sa pagkahari o pagkapari sa tong Ginoong Hesukristo nan mangahas ko karong hapuna sa pagbatbat ni ini. Makaigsunan ni ining ikapitong pulong, dili gyud malikayan nga makahisgot gyud tag kamatayon. Kay mao naman kini ang katapusan ug ang pagkamatay sa tong Ginoong Hesukristo. Unya kung maghisgot ang kamatayon, gilis, di ba? Gilis. Kay wala ra ba ni exempted? Madato o mapobre, mabata o matiguang, matambok o niwang. Why exempted? Kay ngani sa atong pag-ampo, inig pag-ampo na atong Ginoong Hesukristo mismo, wa man ma-exempted. Namatay man. Sa iyang edad, prime nga iyang edad. So kung maabot ang atong panahon, di ta maka-iskapo. Kay nigampo na to, nga dugangan pa itong kinabuhi, kung iyang ihatag, okay. O dili, kay ang atong Ginoo, bata pa magaling namatay. Usa ka butang nga makapamalandong nato, mga kaigsunan. Ang Biblia mismo nagsulti. Sa Roma 5:12, miabot sa kalibutan ang sala, gumikan sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon, busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa katawhan.
kay nakasala man ang tanang tao. Nakasala ang tanang tao. So kitang tanan, kay makasala man, mamatay gyud. Ang wala lang nato mahibaw kung kanusa, asa, o ang sirkumstansya sa atong kamatayon. Mamatay ba ta sa sakit? Mamatay ba sa katalagman? O mamatay ba sa disgrasya? Doon ay mamatay nga kalit nga kamatayon. Doon na po'y mamatay nga inanay. Last year dinhi sa Sugbo, nakasinati ta, naka-experience ta og two catastrophic calamities. Duha ka mga dagkong katalagman. Una, nga atong ma-recall ang 6.9 magnitude nga linog nga miigo sa Northern Cebu, nga mikalas og dulan sa usa ka gatos ka mga kinabuhi. Ikaduha, ang bagyong Tino nga nakapatay sa kalit nga pamaagi sa dulan 300 ka mga kinabuhi. Doon na pa'y mga namising og ngani libuan ang mga nangaangol. Kami dito sa DYHP, RMN Cebu ug IFM, ug ako mismo, kay nakakita man sa aktual gyud nga mga lugar, nitaak man gyud ta sa aktual nga mga lugar, gumikan sa atong radio coverage, o gumikan sa atong pagpanghatag o mga hinabang, ngadto sa itong mga kaigsunan nga naigo sa katalagman, dili gyud matukib ang kasubo sa mga hingtungdang pamilya. Naidaghang nagtanghaga, naidaghang tanghaga, nga kung sa theory, sayon o dali rang tubagon, apan in reality, maapil kanila nga makapangutana kung nganong mitugot man ang Dios nga mahitabo kani ngadto kanila. O kini karon lang gikan sa buwan sa February 28 ug hangtod niining mga orasa. Hangtod nining adlaw ug ning mga orasa. Dulan sa 4,000 ka mga tao na ang nangamatay tungod sa gira sa Middle East. Gira sa Amerika ug Israel, batok sa Iran. Dunay namatay kay direktang naigo sa mga missiles, mga bomba, ug doon na po'y namatay kay naigo sa tipaka sa bomba. Gani dito sa Israel, usa ka Filipina caregiver ang namatay kay natagakan sa tipaka sa bomba. Gani kita sa Pilipinas, layo raman ta ug wa man tay labot sa maong gira, apan napagan ta. Wala ta maigo o bomba, pero naigo og nabuslot ang atong bulsa. Gumikan sa kamahal karon sa krudo o gasolina. Mao nay tinuod. Kung mamahal ang gasolina, mosunod sa bumahal ang bugas o uban pang palaliton tungod sa domino effects. Mao nang naigo atong tiyan aning maong gira. Pertigyong pagkaigo Ang pait kay taas ang palaliton, apan ang atong income maora gihapon. Mas pait pa gyud kadtong mga tao nga nawad-an og trabaho kay naay uban mga kumpanya sa among monitoring sa DYHP di gyud kalikayan. Nga nanangtang og mga empleyado, dunay daghang naapektuhan ini maong krisis kay ilang kumpanya apektado sad. Isa na to ang basol. Mabitan ako ingon kung napatay trabaho ron, okay pataron, magkamaos tang pasalamat sa Ginoo. Kay daghan man, pait na to, ang ato income maura, ang palaliton taas, pero mas pait ka itong mga kaigsunan na to. Nawa na gid trabaho ro mga panahon na. Kay delikado man, o gadto ka dapita nga areas Middle East, maigo kas bomba, pero ari ka dapita sa ato, nga layo ra, sigurado man tang maigo kas pamahaw, paniud to panihapon. Maong delikado, mamatay tas kagutom, simba ko. Maong dunay uban, nga dawala lang magpakabana karon nga Biyernes Santo, murag normal lang nila, murag wala lang, ang uban mo adto simbahan, igo ra nagban-uban, o wala magka-feel sa pamalandong sa Biyernes Santo. Pero og mga adto ka gasolinahan ron, mga adto ka merkado, sigurado gimingaw Biyernes Santo mo now. Labi nagpatubil ka. Mao ni roy sitwasyon, reality bites. Mao na nga kining atong topic karon sa ikapitong pulong, nagisgot man ni kamatayon, dili gyud nilalim. Mahimong sayon paminawon in theory, but lisod in reality. Naka-observe na ba mo og tao nga nagpinal unya namatay? Ako mismo naka-experience na. Gani naka-experience ko nga usa ka Biyernes Santo ni ana, usa ka Biyernes Santo.
Samtang nagbatbat ko diri, ang akong papa dito sa hospital, dito sa ICU. Kabalibaron kong Bradshaw at nung panahon na nga, di lang kong appeal sa City Palablas, Bradshaw. Kailan man ka mo appeal ko City Palablas, ang akong amahan na sa ICU, nag-ungawas kamatayon ba? Unya ang akong topic kamatayon. Huwag ko kaatrason yun ko. Muna timailhan nga, kining hisgutanan sa kamatayon, gilis, dili malalim. Unya, to be very honest, murabag ka ng, kaya kong ma-ICU, na ma-Dr. Bulisir, murag, tunga-tunga gina ICU, Dok, no, nga, tunga-tunga nga, mobalik ka sa regular room, kung sirtihon, o di ka sirtihon mo dito, nas morgue. Purting paita. Unya, wala ba exempted dito yun sa ICU? Kay, og pobrita, labi na pati mahala kay mupatak itong ICU, og pobrita, dunay doon ba ka pangutana, mapubring madato ha, doon ka pangutana, mo tumaw yun. Unsa man? Unang pangutana, willing pa bang mo fight ang imong pasyente? Na mag Dr. Bulisir, na sweet to sana. Ikaduhang pangutana, willing ka bang mo fight nga tag-iya sa pasyente? Tagtungod sa pasyente. So ang mga pobre, o katong igo-igo lang yung taon, o bisan katong naay kwarta-kwarta gamay niya, na-drain na, gumikan sa kadugay sa ospital, ang unang pangutana, mo fight pa ba yung pasyente? Kung mo fight pa yung pasyente, kumbati pa, ang sunod pangutana, ikaw mo fight pa ba ka? Kung di na ka mo fight, appeal kang mo decide. Di madana. So tangtangan, tanlanis mga gamit. Ang atong pasyente, orag sakit kayo. Sakit kayo. Pero why exempted kay bisan ang mga dato nga dili mahutag kwarta, daghan kay kwarta. Ang tagtungod mo fight pa, pero ang pasyente dili na. Na may limitation yun, tira sa tambal, di na gid mo response ang iyang lawas. So diha na gid kutob. Mao na akong giingon, death is an equalizer. Madato, mapobre, kitang tanan, equal ta, dihang dapita. Example, bitaw na, di lang nato malikayan, may example, may nato na. Kato bitaw si Beatrice Subil de Ayala, imotong amo, Brad Genesis. Dato kayo, tag-iyagod sa Ayala Group of Companies, tapay bangko. Ug mayon kay butang tong ICU, bisa pag 1 million ang adlaw to sa ICU, makasurvive ang tagtungod. Pero di naman mo survive, di naman mo response ang pasyente. So patay. Onya, kadto pong laing example mga kaigsunan, si Henry C. ay tag-iya sa SM, tag-iya po nagbangko. Ang kanang iya pong SM Group of Companies, kadto si Henry C. mao gitoy giila mahigala nga one of the largest business empire in the Philippines tong iyang group of companies. Pero may kagkwarta ang tagtungod pangutan mo, kaya pas tagtungod, kaya. Ang pasyente di na mo respond. Patay. Si John Gokongwe, limang ka ng John Gokongwe, tag-iya po tag-iya sa Robinson, tag-iya po bangko. Kana yung itong example kang tag-iya yung bangko, kaya sigurado yung daghang kwarta na. Ha? Pero si John Gokongwe giila as one of the richest and most influential businessman in the Philippines, pero patay gihapon. Mao na nga death is an equalizer. Mamatay gyud tanan. Genesis chapter 3 verse 19, for dust you are, unto dust you shall return. Kay gikan ka sa abog, busa mo pauli ka sa abog. Pater in manos tuas commendum spiritum meum. Father, into your hands I commit my spirit. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Daghantag mga lessons nga makuha ni ining atong ikapitong pulong mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Bay-ubay gyud, no? Kining maong sentence, Father, into your hands I commit my spirit. This is grammatically and contextually perfect sentence. Pero atong buak-buakon aron atong ma-emphasize ang mga punto. At least sa akong pamaagis pagbuak-buak, at least buakon natong katulo. Kay kung atong i-dissect kini maong sentence, it is composed of two phrases and one main clause. Ang first phrase, Father. Ang ikaduhang phrase, into your hands. So prepositional phrase,
nga nagmodify sa verb nga commit. Ug ang main clause ay commit my spirit. So una, Father. Arita sa unang punto, Father. Timan na nato nga niining last words, ang unang pulong ug ikapitong pulong, naning 7 last words ha. Kining 7 ka mga pulong, ang unang pulong ug ang ikapitong pulong, ang iyang opening pulos Pater. Kabantay mo? Ang unang pulong mahigala San Lucas 23:34 nga gibatbat na kaganina. Mingon, Pater ignosi elias non enim sion quid fashion. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Amahan ko, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. So ang opening, Father, sa unang pulong. Timan iha, ikaduhang pulong, unsa man, wala na Father. Ikaduhang pulong, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, nibalik sa ikapito. Ang ikapito niyon, Pater, in manos tuas comindum spiritu meum. So ang una, Father, ang katapusan, Father. Ikabantay mo, ang ikaduhang pulong, unsa man to? Odimicum iris in paradiso. Karon dayon mauban kas paraiso. Usa ka pasalig sa paglaom nga bisan sa ato pagka makasasala, kumangayot nagpasaylo sa Ginoo, wa mamakak ang atong Ginoo karon dayon mauban kas paraiso. What a wonderful statement. Ang ikaduha, ay katulo unsa man? Elias Philos tuos it Elias mater tua. Itsi Philos tuos itsi mater tua. Tanawang imong anak, inahan. Tanawang imong anak, tanawang imong inahan. Muna ikatulo. Ikaapat sa man, Dios míos, ut quid reliquistimi. Ika-lima, sitio, giuhaw ako. Ika-unom, consumatum est. Nabay, Father, wa? So, ang unang pulong, Pater in manos tuas. Sa ikapito, ang una, Pater, pero ang iyang sumpay, Pater, ilis non inyim son quid fashion. O ang katapusan, Pater, in manos tuas comindum spiritu meum. Nga nung gi-emphasize man ang first clause, Father, kanang duha ka mga pulong, ang first o ang last, pulos na prayers. Because ang word Father in that sentence is a direct address. Noun of direct address. So sangpit sa Ginoo, amahan ko, pasayloa sila, kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Ang first, kung naghimo pa kag speech, o naghimo pa kag kulong sa newspaper, doon na say strong opening, strong ending. Pag-ugat na, catch na yung attention sa imong audience. Pag-ending po, doon na say take away. Nga mada, nagpasabot, nga, gi-emphasize din nga matag gayon, in any eventualities tong kinabuhi, gitudluan ta asa ta mo dangop, gitudluan ta nga ngadto ta samahan, gitudluan ta nga pagsugod pa lang sa problema, pagsugod pa lang sa mga pagsulay, tawgon itong Ginoo dayon. Kay mahitabo, nga, kanunay maulahi ang Ginoo, kay ug nunay mga problema ng mga pagsulay, okay man, kaya na nako ni, manang pitag barkada, manang pitag mga amigo, manang pitag mga politiko, manang pitag uban, mga to sa beer house pa, ang uban mga to pas mga kahilayan. Huwag gimanumdum Ginoo. May lag masulbad, kay masulbad mo, hamagiro pa nga, ako na gud ni. Pero di masulbad, way ayong Ginoo ha. Basulon Ginoo. So gitudluan ta nga, pagsugod pa lang, on board na ang Ginoo diha sa atong pagsangpit. On board. Para dili ta masaag, mga kaigsunan. Unya, kining, arita sa ikaduhang punto. Ang second phrase, into your hands, nagpasabot kini sa trust ni Jesus Christ. Ang yang trust, ngadto sa iyang amahan, sa imong mga kamot. Trust. O ikatulo, ang main clause, I commit my spirit. Ang pulong commit, sa pinulungang Grego, gitawag kanag paratitimai. Sa English, it is a strong word meaning to place something valuable into someone's care. Indeed, it is valuable because Jesus entrusts no less than His Spirit to His Father. It is a total surrender. And we are taught in this context that surrender is not defeat, but ultimate trust.
Ang pag-surrender, dili kapildihan, kundili kadaugan sa pagtugyan ni Hesus sa kumplito nga pagsalig ngadto sa iyang amahan. Pater in manos tuas, commendum spiritum meum. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Humanamulong nabugto ang ginhawa. Mga kaigsunan kita nga nasayod, ngano nga giula ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo di sa krus, dunay obligasyon nga atong pahibawon ang atong mga kaigsunan nga wa masayod. O kato mga kaigsunan nga baliwa lang nila. Ang kalainan ra ba sa atong mga igsuon nga atong pahibawon dunay gitawag inosente o doon na po gitawag og ignorante. Murag maayo kay ni mga Catholic faith defenders ani Bradshaw. Ang inosente, mao kato mga tao nga atog yung pahibawon kay inosente gyud, wa gyud nahibaw-an. Makaluluoy. Apan ang ignorante, mo ni mga tao nga nakahibaw na pero naglingog-lingog lang. Mo ni mga tao nga nahibaw na apan naguryo-guryo lang. Klaro man diya sa Biblia sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So kinsa may nakasala? Kita. Kinsa may namatay aron kabayran ang sala? Si Jesus. Kung reklamador pang Ginoo maingon sa diha ra ang laay. Ha? Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Og ang dugo ni Hesukristo may gigamit aron paglukat kanato, sumala pa sa Efeso 1:7. Unya kung atong ipasabot gamit ang Biblia medyo gahi sabton. Pero yung ipaagi og kanta, murag muhumok siya gamay, no? Nindot tong kanta nga ang lyrics sa song nga My Savior's Love by Don Moen. Abot familiar ba unang song? Nindot na nga kuan ako more or less man akong tingog. Pero ay mo og kanang kuan sa akong tingog. Ana lang ang lyrics lang, no? Di ko nindot og tingog sama ni Don Moen. More or less naman ato. But just to drive home a point, nindot ang kanta. Ayon sa, I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how he could love me, a sinner condemned, unclean. Nagwonder ta ngano ka, no? Nagilukat man tang Jesus Christ. Usa di kabililhon ta nga kita usa ka makasasala, kundinar ta ug usa ka hugaw. Ang second stanza mingon, He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. So siya may nagpakamatay. Mo nang maingon mahigala ang chorus, how marvelous, oh how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, oh how wonderful is my Savior's love for me. Nindot ang lyrics. Unsa ka marvelous, unsa ka tamis, unsa ka katingalahan, no? Ang gugma sa Dios diri kanato. Mga kaigsunan human mahitabo ang pagmurder ni Hesukristo diha sa cross. Tungod nato, normal as we are, it is inevitable that we have to look back what really happened. Kung naapatay CCTV, pagkahibaw nato nga mao ni ang namatyan sa Ginoo, gimurder siya og ang iyang pagmurder kita mo hinungdan, tanaw na tong CCTV be. Ibacktracking tani. Pero wa may CCTV ato panahon na. Ang pangutana, di na bata ka backtrack. Ang tubag pwede di ita makabacktrack. Nga naman, ang Biblia mismo mo'y nag-record. Doon ay record ang balaang kasulatan. Suwatay CCTV, apan pwede ta makahimo o backtracking. Ang last 18 hours of the life of Jesus were very stressful and exhausting. Kay kanang tibok gabi sa Biyernes, wala naman siya tulog, ana. Ha? Tungod sa kadaghang mga panghitabo niya, dilitso na sa paglansang o pagkamatay sa krus. So atong suyan pag-backtrack, Biblia ang atong gamiton. Sa San Lucas 23:46, namatay si Jesus alas 3 sa hapon sa Biyernes Santo. Katong unang Biyernes Santo, namatay sa alas 3 sa hapon. Unya, imong atrasan, kay CCTV man ito, tingi atras ba?
Inig-atlas na to, unsa man hitabo before sa naransang. Pag atlas na to, kanang alas 12 sa udto, matod pa sa San Lucas 23:44, biblikal na, alas 12 sa udto, nabitay na sa krus, napawong ang adlaw. Ningit-ngit ang kalibutan, pila ka oras na yung pangit-ngit, gikan sa alas 12 ngadto sa alas 3. Inana ningit-ngit ang adlaw, nitago ang adlaw, nipuli ang kangit-ngit. Unya kadto mga tao dito, wag sa maka-notice, unsa di kakatingalahan. Ni hipos gud ang kasilaw sa adlaw. So kung ato gi-backtrack pa yun, before anang alas 12, unsa may nahitabo? Matod pa sa balaang kasulatan sa Marcos 15:25, Brother Sok. Nagsugod sa lansang ni Jesus Christ, alas 9 sa buntag. Imagine, alas 9 sa buntag, gilansang siya sa krus. Sa ito pa, nagbitay ang atong Ginoo diya sa krus, nag-awas ang iyang dugo, nag-anto siya, sud sa unom ka oras, diha ibabaw sa krus. Dili ba ta magkapamalandong niya na nga kita may hinungdan? So, kung ato bagay isibog ang CCTV, kung naay CCTV, isibog pag ginato, unsa man na hitabo sa alas 6 sa buntag nga to sa alas 9, kay alas 9 man ito gilansang. Kanang orasa sa kwintada sa mga Hudiyo, mo na first hour. Kay ang adlaw gud sa mga Hudiyo, ang ilang kwintada magod, lahi sa ato, kinato, Birnis ta karon. Mo Sabado unya pa alas 12 sa gabi. Alas 12:01, Sabado na. Hantod alas 11 unya gabi, Birnis pa man taron. Hantod sa alas 12. But ang ila sa mga Hudiyo, from sunset to sunset, munang kung ngadto kag Israel, kabantay Sister Feeling, adto man si Dr. Bulisir, kamo ngadto man no, Brother Sok. Inig-abot Birnis ana, inigsawop sa adlaw, kabantay ka Sister Fe, inigsawop sa adlaw sa Birnis, hasta ang elevator sa mga hotel, di na mo andar. Nga naman, di naman sa Sabado naman pala nila. Muna'y kwintada nila sa oras sa mga Hudiyo. In fact, mabitat na hinungdan sa Pagbirnis Santo, paghapit na alas 3, o pag-unta pa alas 3, nga namatay na si Jesus Christ, ang katunduha ka mga tulisan, hapak nila ang tiil, pag siguro nga mamatay yun, gibali ang mga bukog, si Jesus Christ bangkaw, kay nga no di sa gusto nga maabdan, o Sabado, adlong ipapahulay kay mo, sa na ganing adlaw, adlong ipapahulay na. Muna ilang kwitada. So, kung atong tanaw, na kung istudyuhan ganing Bibliagi, sumpay na ko study sa kanang oras mga Hudiyo, kanang adlaw, kanang first hour, third hour, first hour, 6 o'clock in the morning, ang adlaw hours ay nagigamit, ang gabi i-watch. So, ang hitabo day, kanang 6 to 9, muna first hour, ang hitabo day, maunang panahon na, nga may decide si Pilato, nga ilansang si Kristo sa cross, tanga na pressure siya sa mga tao, bisag wa siya nakitang sa, unya iyang gipalato sa Ginoong Hesukristo, gipurung-purungan sa maidlok nga tunok, gihapak, gipapasaan sa cross padung sa Kalbaryo. So, kaya alas 9, untop alas 9, ilansang god, sa tupa, at sasanin mo, maunang pagpasaan niya padung sa Kalbaryo. Na unsa man ay natabo des tibok gabi. Diha unya second watch 9 to 12, ang third watch 12 to 3 o'clock in the morning, unya ang fourth watch 3 o'clock in the morning to 6 o'clock in the morning. So unsa man natabo tibok gabi na dito daan nga wanay tugtong ang Ginoo. Very exhausting sa iyang part because kanang 6 to 9 ang unang watch diha nahitabo ang last supper. Sa last supper diha nahitabo ngayang gihugasan ang tiil sa mga apostoles. Ug human sa last supper ni sibat si Judas o si Jesus Christ anang second watch alas 9 ito sa alas 12 nagampo siya dito sa tanaman sa Getsemani. Nagampo ang atong Ginoo sa tanaman sa Getsemani. Unya sa iyang pagampo dito sa tanaman sa Getsemani, dito na nagsugod gawa sa physical pain nga iyang gibati diya sa krus, nagsugod na dito daan ang psychological o emotional pain sa atong Ginoo. Kay samtang dito sa tanaman sa Getsemani, isip tinuod na tao, nahadlok ang atong Ginoo nagampo siya. Ang atong balaang kasulatan nagbutyag mga kaigsunan nga diha sa tanaman sa Getsemani, sa diha nagampo ang atong Ginoo, miadto siya, nihapa siya sa yuta, nagampo siya sa amahan ko, kung mahimo kuha kining kupa sa kasakit nga imong gi sangon kanako. Iyang gihangiyo ang amahan, kung mahimo ay itaw idayon. 5 ka anak. Kahibaw sa what is coming. Nahibaw na sa what is coming. But nihangiyo siya. Ang problema ron gitubag ba ang iyang pagampo? Wa man dungga ang Ginoo. Wa ka dungga ang Ginoo. Or ang amahan di man mahimong di sa dunggon. Anak gud siya. But God the Father nakakita siya og bigger picture. Nakakita siya sa bigger picture. Nga mao nga madayon gyud kining maong kasakit
aron maula niya ang dugo sa krus, aron maluwas ang katawhan gumikan sa iyang dugo. Imagine ka, ngayo ko siya, hangyo lubo. Imagine ka, nahiubos pa siya sa mga apostolis, kay pag adto niya balik, ngano na nga tuog man mo, giingnan mo na ako pag mata mo. Di man ka na? Wa ba ka na mahitabo sa dato no nga, maningkamot ta, diya sa atong pamilya, maningkamot ta, mahiubos ta, nga, hindi uli ni mo, mga igsuon, uban sa akong pamilya, mura magawin na hitabo ninyo. Ako rin nag-antos tingali, ani ka mo, mura man na magwa. Or diya sa atong trabahoan, natay gusto, natay objective sa atong trabaho, imong gingan mga tao, kinabangay ta, nya man, wa mo tabang. Kaingon ka, mahibos ka ba, ngano man ingon sa kasabot? Umo kasabot sa atong krusada? Dili lalim, in the part of Jesus, diya nagsugod ang psychological and emotional pain. Sugod na. Labos sa tanan ka na yung hangyo sa Ginoo. Imagine ka, katulogod. Kung imong basahon ang balaang kasulatan, nga nagbutyag diha mga kaigalaan nga ang atong Ginoong si Kristo diha sa Biblia mismo, niingon nga, nibalik-balik siya, gikan sa kampo, balik sa mga apostolis, tug. Balik ka po sa kampo, yung pagmata lagi mo, pagtukaw mo, balik ka po sa kampo. Pagbalik, tug. Katulogod. Kay kanang katulog kay gayon, naman sa Biblia, katulog, balik-balik niya, nga sama lang mga pulong. So iyang gihangyo, lubo ang amahan. Hangyo, lubo. Pero wa siya dungga, or dunay bigger picture nga mo hinungdan nga wa ihatag sa amahan. Kini usa ka dakong buta nga makahatag nato sad og lesson. Ngano man nay panahon baya, labi na karon mga panahon na dali kitang matandog. Imagine ka mga batan-on karon, dali kay matandog. Bisa pag imong dad-on simbahan, dali kay masaag na sila ron. Labi na ini social media nga grabe na kayo. No? Muna ako mismo sa DYHP as manager DYHP Sister Faye, tinuray lang, doon ay maghikog batan-on dito, din tubag-tubag, ako hindi na nato na report ng hikog. Wala na ko'y pa-report, kay mo, tubag-tubag man, yung kadali ba ni mga bataa magkuhan? Nga naman, atong balikon, ang atong Ginoong Kristo, nga sa dihan na ngayo siya, kadtong niya pag-ampo, hangyo, lubo, gito. Nga naman, balik-balik ko siya, hapagod siya sa yuta, ampo siya, hadlok siya, sa isip tao, pero wa man, wala ihatag sa Ginoo ang iyang ipangayo. Apan bisan pa man og wa gihatag, wa sa mobuwag, padayon siya sa iyang pagtuo, padayon siya nga nagsangpit sa amahan, hangtod sa kamatayon sa krus. Kay usahay, kita ra ba na mga panahon nga labi na karon, Semana Santa, Biyernes Santo, adto ta bisita iglesia, ato gikumplituhon na pitugod ka iglesia ha. Kay dito na ta gipangayo. Unya dili ihatag, may ubos ta, wa man. Nigabot pas Pasko, mausad, napoy nobina, siyam kaadlaw, ang kumplituhon nila nobina, kinarabat ay gipangayo. Unya di ihatag ng gipangayo, ma-discourage sa sister. Wa may kuan Ginoo, iklaro. Unya, nigabot po sa Santo Niño, kadang January, 9 days nobina, munobina, kita kay sus na kita gipangayo. Unya, kung di mahatag, wa giayo, dili tinuod. Pero si Jesus Christ, diyan ni hangyo siya, amahan ko, kumahimo, kuha kining kupa sa pagantos. Wala man ihatag, wa sa mubuwag, hangtod sa kamatayon sa krus. Kaya naman, dunay bigger picture. Usa ka example mga kaigalaan, nga usa ka estudyante, 28 years old student, ni bakasyon sila sa Western India. Last year na hitabo. Hinumdong pa siguro mas balitaan eh. Pagbakasyon nila, balik sila sa airport, sakay na sila sa airport, nabiyaan sila sa aeroplano, tungod sa ka-traffic, 30 minutes lang ang nabiyaan, nag-wild sa airport, hindi man ipasakyon, mubalik sa London. Wag yun. Nga mga staff nito, na gini ka pwede. Sus ako nakasuway na kung nabiyag aeroplano, Sister Faye, kalagot, yung kayo ka na, napa mga aeroplano, hindi na pwede, kay close na, anaon ta ba? Wag siya, nag-wild siya dito sa airport, uli sila sa ilang gisakan dito sa India, wa sa kadayon o gatos London. Taod-taod gitawgan siya ang eroplano nga nibiya na crash. Patay 241 ka mga pasahero ang namatay. Mo nang ingon sa sadang gi-interview sa BBC, this is totally a miracle for me. Could just imagine. Pasin, milagro to para niya. So doon na tayo mga pagampo nga usahay wa ihatag sa Dios, kay kung iyang ihatag basig makahatag nato og kadaot. Pater in manos tuas,
Commendum Spiritum Meum. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Ang pag-antos sa itong Ginoong Hesukristo sa krus, ang pag-ula siyang dugo, angay tang mapasalamat. Muna, nga makaingon ta sa usa ka laing kanta nga nindot sab kayo, Jesus, you're the sweetest name of all. Nindot ang kanang maong kanta, nga matahigayon, nga matumba ta, matahigayon, nga madagma ta. Sangpit na gitas, ayaw buwag. Ayaw buwag, bahala na di ka, wag ipangayo ni mo, hihatag ayaw buwag. Mo nangingon ang maong kanta, Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I call. You're the sweetest name of all. Pagkatamis sa ngalan ni Jesus. Ang sunod nga stanza, mga kaigalaan, mao ni ang yang paghalad sa kinabuhi sa krus nga angay ta mo pasalamat ningon sa second stanza. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Praise the Lord. Pater in manus tuas commendum Spiritum Meum. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.